Naku, magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon po ay Biyernes, June 11, 2015. At tayo po ay nag-sit in para kay Father Pep Bakay dahil nasa Amerika pa po siya. At para din kay Sister Zon Kayanan. Ito po ang inyong abang lingkod, Sister Daisy Enriquez, ang inyong Archdiocesan Field Coordinator. Ito po ang programa ng ating Archdiocese under the Commission on Catechesis, ang Barkadahan kay Kristo. Everyday po from 6 to 7. Kayo po sana'y manatiling kasama natin from 6 o'clock to 7 o'clock. Lahat po mga nakikinig dyan, good evening, hello. At kasama ko po ngayon ang ating kasama kong go-go girl pag Biyernes, no? Dahil go ng go. Mm-hmm. Si Sister Karen. Ayan yung ating mga, ano po yan? Mga marka na natin yan. Ang may kagagawan si Father Pep. Oo nga eh. Magandang gabi po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ito po si Karen. Para naman ngayon sa Barkadahan kay Kristo. Oo, dahil pagtanghali, siya ay nasa kwentuhang Katoliko. Daldalang Katoliko. Daldalan, oo. So, ngayon po ay piyesta po, no? Opo. Ng ating Sacred Heart. Yan. Yes, so, tama. maya-maya po sa loob ng isang oras, pag-uusapan po natin ang gospel na nakatugma din sa ating Sacred Heart, no? At marami tayong, meron din akong isi-share. Dahil, nga pala, ginigreet ko po lahat ng aking mga kaibigan, no? Nandyan sa labas. Alam po ninyo kung sino kayo. Pero kanina po kasama ko yung aking mga anak, no? Si Tay-Tay, si Willie, si Bradley, at meron pang nadagdagan na namang isa, si Saldi. Hello there, I'm sure you're watching. Mabilis po yung inyong panganganak. Kaya nga, Sister nanganganak. Day. Every time Mabilis at adults na kagad. Oo nga eh. Interesting yan. Oo, no? Yan ang mga grasya ng Panginoon Tama. sa atin na Opo. nagdudulot ng tuwa araw-araw. Okay, so shall we start now? Bago ang lahat sa ating pagsisimula, siyempre, inaanyayan po namin kayong sumama sa aming broadcast sa pamamagitan ng mga text ninyo, no? Kung smart po ang inyong cellphone, you can dial 0918-351-8282, 0918-351-8282. And kung Globe naman po ang inyong cellphone, you can dial 0917-363-3738. Again, 0917-363-3738. At yung mga gusto naman sumali sa Connect Ka Katekista. Okay. Pwede po tayong mag-send na message. Yung tatype po natin, all caps, REG, tapos yung ating pangalan, address, maari din namang parokya, paaralan o vicariate. Ipadala po sa 0927-891-0966. 0927-891-0966. Maari din po tayong makinig ng ating mga previous episodes sa ating Facebook page. Yan po yung Barkadahan kay Kristo, Pampanga. Kung nais naman po ninyong manood sa amin ngayon habang kami nagbo-broadcast, live matutunghayan po ninyo sa Ustream. Pumunta po tayo sa ating mga browsers sa internet. Tapos i-type ang www.ustream.tv/channel/brightfm919. Ayan, no? So yan, you can always reach us kahit sa anong paraan. And talking about reach, no? Meron akong ipakikilala sa inyo na kasama namin ngayon sa booth na magbibigay din ng time niya for sharing. Yep. Ang aking classmate and pupil na si Kuya Migs. Kuya Migs, Ayan. take it away. Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Brother Miguel Perez po. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At Happy Independence Day po sa atin lahat. Ayun, Oo nga, tama. buti na lang, minention niya, no? Oo. Kwento mo muna, Mig. Saan ka galing? Hinihingal pa. Galing po ako ng Candaba po. Nag-text po ako kahapon po kay Tita Son. Sabi ko po kung pwede akong sumali ngayon. Sabi niya, sige, sabi niya. So dumating po ako dito, 5:15, nasa baba na po ako. Ganun.
ba't di ka pumanik kagad sa office? Eh, hinihintay ko po si Tita Son. Kala ko siya yung makakasama ko ngayon. Oo, hindi na Kaya siya medyo dadating. hinihingal pa ng konti. Oo nga. O relax ka muna, classmate and pupil. Na-miss ko yung mga lakad namin po, no? Pumunta sila sa bahay Pag-ibig. Okay. So let's move on with our gospel. Si Tita Karen ang magbabasa ng gospel natin ngayon. Oo nga, yung ating gospel ngayon ay specifically or especially for the feast. 'Di ba yung official title ngayon Solemnity of the Sacred Heart. Mhm. Pakinggan natin yung ating Gospel. gospel. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ukol kay Juan. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan. Very matching talaga dito sa ating feast day ngayon, no? Dahil nga tayo ay nasa Sacred Heart, Feast of Sacred Heart. Sige, simulan siguro natin ang sharing kay classmate Migs. Okay, sige po. Ang reflection ko po sa solemnity po ng kapistahan ng Sagradong Puso ni Jesus ay sagrado o sarado. Mhm. Tama po ba ang word na sarado? Kaya sarado kasi minsan ang mga isip natin sarado. Minsan pati puso natin sarado. At kung minsan ang buong pagkatao natin sarado. Mhm. So, Pero di po ba mas magandang pakinggan ang sagrado? Kasi nakabukas tayo sa pagmamahal ng kapwa natin at nakabukas tayo sa pagbabago para maging tunay na sagrado. Ngayong araw na ito ay kapistahan ng Sagradong Puso ni Jesus. At ang mensahe ng fiesta ng Sagrado ng Puso ni Jesus ay huwag tayong manatiling sarado, kundi magpilit tayong maging sagrado. Kung titignan natin ang imahe ng Sagradong Puso ni Jesus, ang kanyang mga kamay laging nakabukas. Bukas upang mahalin at patawarin tayo. Ang puso niya ay kung titignan natin ito ay may koronang tinik. Kasi ang ating Panginoon, kahit siya ay nasasaktan at nasusugatan, ang kanyang puso, patuloy pa rin niya tayo minamahal at laging nag-aalab ang kanyang pagmamahal sa atin. At ito rin ang hamon sa atin na sana huwag tayong tumigil magmahal kagaya ng Sagradong Puso ni Jesus. wow. Ang ganda naman ng reflection ang ni lalim. classmate pupil ko, no? Kompletong-kompleto, kapatid. Ang ganda, no? Totoo nga naman yun. So, it's really about giving love, di ba? Opo. Okay. Si Tita Karen, meron ka ba reflection? Yung Feast of the Sacred Heart, kung minsan ironic yung dating sa atin, di ba? Especially with the gospel. Kung titingnan natin yung gospel ngayong araw, iintindihin natin, tingnan natin, di ba, yung simula pa lang sabi nung nagsulat si San Juan, kung siya yung nagsulat ng gospel, yung mga sundalo o yung mga Hudyo,
gusto nilang maglinis kasi yung araw bago yung Costumbre nila yun pamamahay. Yes. Sagrado sa kanila Sagrado yung araw na susunod. yun, yung Sabbath, di ba? Mhm. So, dapat yung kalat considered yung mga namatay, yung pinatay, mga pinako sa krus. Siyempre, messy nga naman talaga Oo yan. naman. Kailangan tanggalin. Mhm. Pero yung pagtanggal nila, may violence pa rin. Patay na si Jesus. Tingnan mo naman, para siguraduhin patay Patay na sila. siya. Oo. Kailangan Ano maliit yung ginagawa? mga paa. May Ayun, goodness nakasakit talaga. ng double jeopardy. Oo, kaya nga, kung titingnan natin kung ano yung etymology ng salitang excruciating. Uy, naku, excruciating talaga. Anong ibig sabihin ng excruciating? Di ba Sa talagang Tagalog, namimilipit? Oo, karamaldumal. Yung pain. Extreme Hindi pain. mo matiis. Ano yung pinanggalingan nun? Cruce. Mhm. Which means cross. Cross. So galing sa cross yung salitang excruciating, di ba? oo. Talaga naman pinako ka na sa krus. Oo naman. Babaliin pa yung mga paa mo kundi ka papatay. Ay, kaya nga eh. Tapos ano pa ang ginawa? Hindi pa nagkontento doon. Pero yun, pag abot kay Kristo, kasi patay na siya, hindi na pinali yung paa. Pero patay na nga. In Kaya Kapampangan, tindus de patagiliran. Naku. Ay, ano ba naman? Ano ba sa Tagalog yun? Ay, ano? Siguro ano basta. yun, just to make sure na Napatay talaga. na nga siya. O, di ba ang puso ang kagad din na ano, para siguraduhin patay ang tao? Pag inisip natin, yun yung ano ko kanina, sabi ko, teka muna, naglilinis sila para sa Sabbath day kasi sagrado yung araw na yon. Pero sinong nililigpit nila? Literally and figuratively. Yung Diyos. Oo nga. Di ba? Hindi nila alam. Hindi nila alam. Hindi ano? nila alam na yung Diyos. So, ganun kabulag yung mga Hudyo nung panahong yon na actually symbol lang sila ng sa buong sangkatauhan, di ba? Tayo yung mga yun ngayon eh. Oo. Kung minsan nakakalimutan natin kung ano yung mas mahalaga, kung ano yung higher value na tinatawag. So yun nga, in English there's another, yung may idiom, di ba? Throwing the baby with the bath water. Kaya nga, no? Anong ibig sabihin nun? Nililigpit mo, nililinis mo yung tubig sa bathtub, pati yung baby. Pati yung baby. Tinapon mo. Oo nga, sumama yung importanteng bagay. Ay, Diba? nako. Kaya nililinis mo para Pati sa... ba naman tao? Yun. Ganun tayo kung minsan eh. Oo. Yung... Sa kawalan ng awareness, ano? Hindi tayo aware sa ginagawa natin. kunyari, kung a-apply natin ngayon, may mga nagtatrabaho, di ba? Kung yung parents, ama at ina ng tahanan, sasabihin nila sa mga bata, kaya kami nagtatrabaho kasi para sa Old inyo. cliche. So, aalis sila ng madaling araw pa, uuwi ng almost hating gabi para sa mga bata. Assuming nandito sila sa Pilipinas. Kasama ng mga anak nila. Pero yung mga bata, napapabayaan, di ba? Yung Correct. hindi na nila alam kung ano yung ugali eh. Alala ko yung lola ko. Matagal nang namayapa si lola. Yung sinasabi niya lagi, mo lalakwan deng anak, kareng abe. O kareng, kasi daw, yung ugali ng mga bata, nagiging kaugali na ng mga... Not because hindi masama properly yung... guided. Yun. Hindi naman po dahil masama yung ugali ng mga pinag-iiwanan, di ba? Pero yung malasakit. ibig sabihin, hindi nakaugali ng mga magulang. Sino ba yung dapat Ibang tao. kaugali, di ba? Oo. Kung ako may anak, dapat yung Ikaw, anak ko binhi takes mo. after me, hindi takes after the yaya. Yes. So, ganun yung nangyayari kung minsan eh. Nakakalimutan natin yung higher value. O kung yung iba naman na mga OFW, kasi masarap nga naman yung kumikita ka regularly, mas malaki sa kita. Yung naintindihan ko naman eh kung ano yung sakripisyo nila. Oo. Pero may iba din kasi, sapat na eh, pwede na silang umuwi. Pero pinipili pa rin nilang nasa abroad. Tapos pag uwi nila, hindi na sila kilala ng mga anak. Oo. Hindi na sila Lalo na kung makarelate. baby pa yung Yes. batang iniwan nila. Ay, oo. Ibang-iba oo. siya. Ako, na-experience ko yan sa mga apo ko eh. Mhm. Very careful ako sa mga apo ko na pinagbibiling ko palagi sa mga anak ko. Sabi ko na dapat hands-on sila. Yes. Kaya talagang ngayon eh, makikita mo naman sa awa ng Diyos, no? Na it pays na ikaw ay talagang magtutok sa mga anak mo. So, yun. Naalala ko pa, sabi ng yung mga matatanda, o dapat sana, nung malalakwan niya ka rin apo, kung naiwan daw sa mga lola, okay pa. Yung, kung ano yung ugali ng magulang, yun pa rin. Eh, pag naiwan sa ibang mga tao, yun, nagiging problem children kung minsan.
minsan. Kasi syempre, yung mga bata, tulad nga ng sabi ni Brother Mix, lalo na kung baby pa yan, ay, magkaka-issue yan. Kasi may kakilala ko actually, ano yan yung mula bata, yung mga magulang, laging wala. Nagtatrabaho, yan yung excuse. Nung lumaki itong batang to, medyo mas matanda pa ng konti sa akin. Nagka-issue. Kasi feeling niya, abandon siya. Yan na nga, oo. Parang yung pinikulang anak, no, tita? Oh, yan na nga. Ay, naku. Yan, inano ko yan. Tsaka yung awit na anak, di ba? Ginamit ko yan sa Bible sharing ng mga nasa Pampanga Provincial Jail nung Monday. Oo, kasi ang pinag-usapan dyan, self, yun. So, it reminds me, okay na yung explanation mo, no? Opo. Ako naman, ang pagkakita ko dyan sa Sacred Heart in relation sa ating gospel kung paano mong makikitang nagdurugong puso ni Jesus. No? Kung aawitin lang niya sa atin yan, di ba? Nandito ako, umigibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. No? No? Yung, kasi siya talagang puro pag-ibig para sa atin. Nadanasan niya yung gano'n nakasakit na pag-aalay ng buhay para sa atin na kanyang iniibig. Hindi lang yung mga panahon noon, pati yung mga tao noon, kundi para hanggang ngayon. Kasi nga naman, para simbolik, kapag ikaw ay nagmamahal at ikaw ay nasasaktan sa nakikita mong masamang nangyayari sa iyong iniibig, nagdurugo ang puso mo, lalo na kung hindi nakikinig. Bilang isang nanay, ganyan ako, nararamdaman ko yung nagdurugong pusong yan, no? Yung kapag with all good intentions, tuturuan mo o i-remind mo lang yung anak mo na sana ganito, ganyan. Hindi mo naman siya ninanag. Pero iba yung pagtanggap ng mga anak kong minsan no? Lalo na sa edad nilang mga 20s, ganyan, no? Yung late teens. Gusto nila silang may control ng buhay nila Ayaw nila yung napagsasabihan. Kaya nga yung anak nun sa edad na ganun ni Freddy Aguilar, di ba? Mga young age. Yun yung pagiging nagkakaroon ka ng nagdurugong puso, ika nga. Which reminds me, no? Nung dumalaw ako sa Pampanga Provincial Jail, isa sa mga anak ko, kasi gusto sanang mag-text, pagkahaba-haba ng sharing niya. So, he decided to write it down. Ito ay galing kay Bradley. Sabi niya, sa buhay PPJ, Pampanga Provincial Jail daw. Sabi niya ganyan, kasi nagdurugong puso rin sila dun Oh, of course. Nagdurugong puso din sila dun. Sabi niya, dito makakasama mo iba't ibang uri ng tao. Sabi niya, dito mararanasan mo yung tatawa ka sa mga makakasama mo, pero sa kabila ng mga tawa nila, bakas sa mga mata nila, ang kalungkutan. Sabi pa niya, minsan ay may aaway, pero nakakalipas ang minuto lang, makikita mo na tunay na nagmamahalan din naman sila. Nakikita ko yon, no? Pag dumadalaw ako doon. Marami dito, yung mga nawalan na ng mahal sa buhay. Totoo yun, no? Dahil sa pagkatagal na nilang nandoon. Iisa lang naman yung pinag-uusapan namin dito yung kung kailan daw sila makakalaya. Sabi niya, dito, kulang na lang hatakin mo ang araw para agad na ma-schedule daw yung kanilang hearing, no? Para sa ganun mabigyan na ng resolution yung kanilang doon. At saka gusto alob na lang sabi ko. Yung kulang na lang hindi na nais nila. Oo, na Sabado na daw at saka Linggo dahil yun ang araw ng dalaw. At ang sakit daw kung minsan di man nila nahahatid sa labas yung kanilang mga dalaw, ang sakit daw ng nararamdaman nila. At yung isip na darating ang special na okasyon na hindi man lamang sila nakakasama. Ang sakit nung ganun, Tapos dito wala kang normal na tulog, sabi. Kasi daw, puyat sa kakaisip sa kanilang mga mahal sa buhay. Ibang tao nasa laya na, pero sila daw ay nandun pa. Kinatatakutan at para bang ang daw ay ang baba ng tingin sa kanila, no? Ng mga ibang tao. Pero sabi niya, sa kabila ng lahat na pinagdadaanan namin, sabi niya, sa buhay ay nagpapasalamat pa rin kami sa Panginoon para sa pamilya namin na walang sawang sumusuporta, sabi niya, at naniniwala sa amin na may puwang ang pagbabago sa buhay namin. Totoo nga naman yun, no? Biro mo, nakita pa rin niya ang kamay ng Diyos dito. God is great, sabi ni Bradley.
para sa amin dahil alam namin na tinutulungan daw sila ng Panginoon, no? Sa kanilang pagkakasala at naniniwala na darating ang araw na haharapin nila ang kanilang mga kalayaan at haharapin din nila sa bagong pagbubuhay, ang pagbabagong buhay nila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. So, totoo yan, ang daming nagdurugong puso doon na sila din ang nagsasakripisyo na alam nila na at pagdating ang araw, magbabagong buhay din sila. Salamat, Brad, sa iyong sharing. No? Huwag kang mag-alala. No? Patungo ka na doon sa pangarap mo. Kayo dyan. Huwag kayong mag-alala. In God's time, in God's way. Yun. So, ano pang masishare natin? Meron ka pa bang isishare? Yung nag-apostolate po kami sa Bahay Pag-ibig. Ay, oo nga pala. Balita Last mo yun. Saturday po. Oo, sige. Nakita ko yung pictures Oo, niyo. ako din sa Nakakatuwa. Facebook. Tuwang-tuwa ako Opo. na nakita ko. Yung mga pinuntahan po namin mga lolo at lola doon, 68 po sila. Pero yung mga nakapiling po namin is 48 lang po kasi yung iba daw po is bedridden na. Naku. Opo. So, nakapag-usap pa po kami ni Father Dan Baul. Sabi niya, maraming salamat sa pagdalaw dito sa Bahay Pag-ibig. Sabi niya gano'n. Sa pagdalaw nyo na ipapakita ninyo yung pagmamahal ninyo sa mga nakakatanda. Oo. Tapos po yung nakipagkwentuhan po kami doon sa mga lolo at saka lola doon. Yung isang nakausap ko po from Tugigaraw pa po. Nakatapos po siya ng accountancy. Meron po siyang isang anak pero nung nagkasakit po yung nanay niya, iniwan niya po sa Baguio Hospital at hindi niya na po binalikan. So, ang ginawa po ng DSWD ng Baguio, dinala niya po sa Bahay Pag-ibig. So, habang kinukwento niya po yung buhay niya nung kalakasan pa niya, halos naiiyak po siya kasi hindi niya raw po lubos maisip na sa Bahay Pag-ibig daw po yung pupuntahan niya at hindi yung bahay na pamilya, no? Pinagawa niya. Oo, biro mo yun, no? Oo. Sabi nga dito din, meron din si Bradley, sabi nga dito, sabi niya, ipagtulungan daw natin siyang ipagdasal. Ang kanyang anak, ang pangalan niya ay Kathleen, na sana ay maging tuwid na yung pagsasalita niya. No? May depekto sa 9 years old na siya pero hindi pa ganun ka-normal yung pagsasalita niya. At sana daw ay ipagdasal din natin na makabawi siya sa mga kanyang mga pagkukulang sa mga magulang niya at asawa, no? At sana naman ay darating daw ang panahon na siya ay makalabas na rin. Naku, wag kang mag-alala, Bradley, no, anak? You will have your time dahil ikaw ay naggumagawa naman ng paraan, alam ng Diyos yun. Okay, magpagdadasal namin si Kathleen. Tama. Ano yan, mga nagdudugong puso din. Yes, talagang nagdurugo. Yung kwento ni Brother Migs, ayun. Talagang, broken heart, no? Pero kung may broken heart po doon, meron naman pong pag-ibig na nabuo doon. Yun, ganun din doon. Na-imagine ko nga. Nakasama po namin doon yung dalawang matanda na future po sa magpakailanman. Yung dalawang bulag na nagkaibigan po. Opo. May umusbong na pag-ibig. Ang galing naman. Kinasal na sila? Hindi pa po ata. Pero nung nandun po kami, na kinantahan po nila kaming dalawa. Ay, talaga. Nakakatuwa naman. Hindi ako nakasama nun eh. Di ba kahit naman walang nabuong love team, may love pa rin kasi may community. Nabuo yung community dahil sa... Ang saya-saya po nila doon kahit mga matatanda na po sila. Gano'n naman talaga no? Kapag meron na nagkakasama kayo sa isang sitwasyon, pare-pareho kayo, ang tendency talaga magkakaroon kayo ng sympathy or you empathize with each other, no? Nakikisa kayo sa isa't isa. Tapos dahil doon, nagkakaroon kayo ng bonding. Dahil sa bonding ninyo, nagkakaroon kayo ng magandang relasyon sa isa't isa bilang magkakapatid, no? Nagmamalasakitan kayo dahil naiintindihan ninyo ang bawat isa. No? Siguro, bago tayo magpatuloy at bago natin i-share yung iba pa nating mga insights tungkol sa Sacred Heart at sa ating gospel, makinig muna tayo sa isang magandang awit. Ang sino man sa akin mananahan,
mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan, at piling ko sa inyo ay magmahalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinamo sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinilig at hinirang upang mahalin, nang mamukat bunga mo'y panatili. Umayo kang mamunga ng masagana, kagalakan walang hanggang ipamamana. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, hinamo sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Okay, tayo po'y bumabalik sa ating programang Barkadahan kay Kristo. At napaka makabagbag damdamin yung mga sharings dahil pusong nagdurugo ang ating pinag-uusapan. Well, gusto ko lang integrate yung isi-share ko sa inyo yung senior ni Bishop Ambo tungkol sa pinarallel niya yung message ng gospel at yung Independence Day. So yung daw sa puso ng ating Panginoon na talagang to make sure na namatay na ang ating Panginoon, yun na ang hudyat ng ating kalayaan. Kalayaan natin sa buhay na nakakulong tayo sa kasalanan. Wow, ganda naman Na set nun. free tayo. Kamukha din daw ng ating pagiging malaya sa ating mga nag-occupy, sumakop sa atin ng panahon na yon. So, noong June 12, tayo ay napalaya din sa ating mga sumasakop, di ba? So, tayo, kapag nakilala natin ang ating Panginoon niya, sabi nga niya, mula ngayon, kayo'y aking kaibigan, para din tayong napalaya sa buhay ng kadiliman, di ba, Mig? Sa Opo. Sister Karen, yes. Para kang na-set free, na let it go, di ba? The cold doesn't bother me anyway. Di ba? Ganun mga tipong ganyan na pag na-set free ka, parang ang ganang feeling. Nakakausap ko nga yung mga kaibigan, mga anak ko doon sa PPJ. Pagkatapos daw nilang nangumpisal kay Apong Seto,
para daw silang biglang na-set free. Ang gaan-gaan daw ng kanilang pakiramdam. Kaya nawili sila, sinabi lahat ng talagang all the way down yung kanilang pangungumpisal, no? Dahil parang ang sarap daw ng feeling. Yan ang ibig sabihin ng nadulot sa atin ng nagdurugong puso ng ating Panginoon Jesucristo. Napalaya na tayo sa pagkakulong natin sa buhay ng kasalanan, no? Liberating. Sige. Tama-tama. Yung mga pinag-uusapan po natin, nag-text sa atin. Okay, sige. This is from 5189. Ang sarap pala pag narinig mo lang sa radyo ang PP Jail. Wow. Para kaming nasa ulap. Maraming Uy, talaga. salamat po, Madam Daisy. Gabayan mo kami. Naku, Kayo daw ginagabay. yung gabay nila. Naku, Tapos, ginagamit lang po ako ng Diyos. tapos another one. Mhm. Siguro pati mga guard. Nakikinig. Talaga? Wow. Naku, magandang gabi po. Kasi po, iba-iba yung number. Ganon. 9444. Sabi niya, alam niyo po, habang nakikinig kami dito sa PP Jail, para kaming sira ulo. Bakit? Iyak at nakangiti. Naku. Damang-dama po naman kayo. Naku, ganon din po. Pag pumupunta ako dyan, damang-dama ko talaga at nagdurugo rin ang puso ko dahil wala akong magawa. Kundi pumunta lang dyan, Kulang na kulang pa po yun. Ito, may magandang text din. 1613. Naku, mga suki natin to. Sige. Magandang gabi po. Nais ko pong ibahagi ang isang text message na aking natanggap na sa aking pagkaintindi ay umaakma sa pagdiriwang natin sa the most sacred heart of Jesus. Okay. Narito po, always open your heart to reveal your beautiful soul and let your gentle footprints of kindness make a soft imprint in the heart of others. Remember, touching someone's life is a privilege. Touching someone's heart is a blessing. Touching someone's soul is a triumph. And touching someone's spirit is a miracle. Ang puso ni Jesus ay laging bukas kanino man. Murderers, haters, believers, non-believers, o maging sino ka man. Napakabuti po niya. Salamat po. Mabuhay po kayo. Naku, napakaganda Napakagandang naman. message. Oo, nandun na lahat. Nakaka-touch talaga. Touch na touch naman ako. Ito pa, from 9504. Good evening po. Ay, sandali. Ako'y naligaw yata. Good evening po. Solemnity of the most sacred heart of Jesus reminds us that like Jesus, may we expose our heart for those who are loveless, hopeless, even the least, the last, and the lost among our brethren. Pakigreet po ang mga kasama naming parish workers dito na nag-overtime kahit na holiday, from Brother Jonald Manansala of Our Lady of the Holy Santo Rosary Rosario, Parish. Pao. Oo, si Rosario, Jonald. sa Pao. Kina Sa Pao. Christian. Christian, sina oo. Christian. Kina Kay Among Fathers Aris Maniago. Oh, Okay. alam mo ba, Brother Migs and Tita Day, Yes. kahit sa kwentuhang Katoliko, nagte-text yung mga parish workers sa PAO, kaya Active tuwang-tuwa sila. kami. Active sila Christian. Opo. Tsaka ibang number, ha? Oo nga. So, alam Sabihin, natin, iba-ibang tao yun. Oo, no? iba-ibang O tao. baka maraming may-ari. Maraming cellphone yung tao. Hindi naman po siguro. Joke. Para tumawa lang sila. Tsaka iba-iba yung spelling. Oo nga, no? Iba-ibang tao. Ito, from 1078. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. This is from Philippians 4 verse 6. Yeah. Maya pabengi po kay kayungan, Sister Day, Sister Karen, and Brother Miguel from San Vicente Ferrer Parish, Kalulot. Uy, sa Kalulot. Oo. Kay Sister Among Tess. Ching, no? Among Ching, yes. Yes, nakakatuwa naman yung ating mga Oo, ayan pa. listeners, nakakatabang puso. Oo. Greet natin, nakikinig ngayon si Joren Salunga from San Isidro, Santa Rita. Ay, taga sa amin yan. Talaga, yan. Sa ano mo yan? Sa kingdom mo. Quindam. Pero for the record, hindi ko kakilala si etong ating si Joren. Oo. Ibig sabihin, talagang si Bernadette, yung taga Okay. taga San Isidro. Oo. Oo nga pala, kahit na yung taga-Arayat, no? Yung Opo. mga pamilya naman ni Willie, yung asawa niya, si Ellen, at yung kanyang mga magulang. Ginigreet po namin kayo. Magandang gabi po. Ngayon din po sa Candaba. Ang dami rin po nakikinig ngayon. Okay. Magandang gabi po. From mga kasama namin Parish Pastoral Council,
Yung mga kasama namin katekista right now, nakikinig po sila. Ay, Uy, naku, good yung mga evening po. bumabagse ng bagse. Ang tawag ko dyan sa mga katekista, di ba? Mga bayaning. Mga bayaning Katekista. yung ano ba yun? Unsung heroes, di ba? But they sing. But they sing. But they sing very well. Katulad ko, kumakanta palagi. Kinakantahan ko yan pag siniseminar ko. Okay, so ang ganda, no? Ang ganda ng relation ng ating dalawang kapistahan ngayon, yung sa Sacred Heart at saka nga yung Independence Day. Oo. Na naging independent tayo, no, sa Opo. sa pagkakulong natin sa madilim na buhay o mga kasalanan at yung pagkasakop natin sa mga ibang bansa, mga dayuhan. Opo. Actually, yung Sacred Heart, yung kapistahan, di ba, solemnity yan. Hindi naman every year Oo naman. kasabay ng Independence Independence Day. Day. O movable feast yung Sacred Oo. Heart. Ano yung ibig sabihin ng movable? Movable. Para movable Naililipat. Hindi kasi Portable. diba, pag sinabi nating feast, naiisip natin kagad yung Fiesta. 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 O di ba, Brother Mix, yung handa. Siyempre. Pag movable feast, parang yung lamesa sa bahay na Pwedeng Nililipat-lipat. ilipat. Oo, pag Yung mga gamit mo sa bahay na nagre-rego doon, Oo, di ba? Pag nagpipiesta, 3 lang yung bisita mo, doon kayo sa loob. Pag marami na, ilalabas mo. Muna. Parang nga gano'n. eh. Pero hindi gano'n yung movable feast. Ang ibig sabihin nun, naiiba yung date. At yung ibig nating sabihin sa feast, sa kwentuhan nating ito, yung mga kapistahan na, ano nga ba yung ibig sabihin ng kapistahan? Yung mga Pagdiriwang. may pagdiriwang tayo sa simbahan. Usually, may mga, di ba, may saint of the day. Yan yung mga Mga sineselebrate model natin yan, mga idol natin. Yung Feast of the Sacred Heart, kaiba to. Kasi po, di ba, yung ibang mga kapistahan, tinakdayan ng Santa Iglesia. Usually, di ba, yung, kunyari, si Brother Migs, pag yan, pinaghusay talaga yung buhay. Pag namatay yan, pwede yung, candidate for sainthood. O, Wow. sabihin na nga natin. Pupunas na ako sa'yo ngayon pa lang. Di ba, yung katekista, bayani, pag naging santo siya, kunwari, usually, yung araw ng kamatayan niya, yun yung magiging kapistahan. Unless, hindi yung birthday. hindi, yung birthday sa langit. Kasi yung kamatayan, yun ang pagkapanganak mo sa bagong buhay mo. Sa So, the birthday spiritual in birth. heaven Birthday is in heaven. what is celebrated, di ba? Yung pagse-celebrate natin yan, unless, of course, kung yung napakarami ng santo sa araw na yun, yung hahanap sila ng Ibang day na takda. So, pa rin, yung mga tao pa rin yung nagtatakda kung kailan yung Santa Iglesia yung nagtatakda. Pero ito, yung Feast of the Sacred Heart, ang nagtakda niyan, si Jesus mismo. Oh, Oh. yes. Oo, Diba? totoo. Ano nga bang sinimulan ng Feast of the Sacred Heart? Sabi nila, dating-dati pa, may mga kapistahan na focused sa ating Panginoong Jesus. Middle Ages pa daw, meron na yan. Pero yung modern form, nandahil yan kay yung mga apparitions ni Jesus kay Sister Mary Margaret Alacoque na naging santo. Kaya 'di ba may Saint Mary Margaret Alacoque. Isa yang madre na Pranses. Sabi nga kasi kanina pinagkwentuhan din namin 'yan sa 12 to 1, 'di ba? Sabi ni Monsignor Jean Reyes na rector ng cathedral, kung papasok ka ng cathedral, nasa left side yata. O, tama. Sa right, si San Fernando, di ba? Yung mga transept. Yung pinto sa Apo. left, may Sacred Heart doon. Tapos sabi niya, tingnan mo, may madreng nakaluhod. Hindi yung dekorasyon, sabi niya. Yun si Saint Mary Margaret Alacoque. Margaret Mary Alacoque. So, nung nagpakita si Jesus sa kanya, mga 1670s yata, 1600s, may may sinasabi, may nire-reveal. So, yung mismong design ng Sacred Heart, it seems like inspired by those apparitions. Kaya pag tinignan natin yung Sacred Heart, di ba, it's a heart, pierced. Yung tapos may mga dugo Opo. and fire. Fire. Alam ba natin kung anong ibig sabihin nun? Hearts Actually, and fire. related sa ating gospel ngayon. Oo nga, oo. Yung
piercings, ayun, tindus de in Kapampangan, hanapin. Yun yung human sin. Pero may fire. Ano yung ibig sabihin daw ng fire? Ano daw? Yun yung renewing love. Kaya nga, parang yung nararamdaman ko, no, yung heart on fire. Oh, yun! Yun! Doon galing yung ating heart on fire siguro. Umali natin, yun yung... Hindi yung This pero- Girl's on Fire. Ay, iba yun. Pero pwede yun, di ba? Di ba This Girl's on Fire? Pero actually, iba po yung... Iba naman ang meaning ng kantang Hindi, yun di ba kinwento? May kwento ako, side kwento Sige, mix. sige. Oh. Yung kaibigan ko, may 2-3-year-old girl yata. Sinisimulan ng kwentuhan yung this is if you lie, di ba nagsisimula na magsinungaling mga 3-4-year-old. If you lie, you will go to hell. Siyempre may description ng hell. Tapos, uulitin. Parang katikista, di ba? Anong mangyayari sa'yo if you Ulit. lie? Alam mo, anong ginawa ng bata? Hindi niya sinabing, I will go to hell. Bigla siyang kumanta ng, this girl is on On fire. fire. Sabi ko, naman, nakatulong. okay yung katikista mo. Ay, okay yung katikismo mo, ha? Creative siya, di ba? Mismo yung nanay Very nagulat kasi yung bata yung kumanta. Oo nga, no? Pwede kong gamitin yun pag Sige, nagtuturo sige. ako. Anyway, Meron tayong texter. sige po. Ito jokingly, I call him James Pogi. Yun nasabi niya, Pogi daw siya. Anyway, only the heart of Christ, who knows the depths of His Father's love, could reveal to us the abyss of His mercy in so simple and beautiful a way. So, yung heart of Jesus daw, no? Ang ganda ng kanyang, ang kanyang sharing. At ito pa, sabi pa niya, the Sacred Heart is often depicted in Christian art as a flaming heart shining with divine light, pierced by the lance wound, encircled by the crown of thorns, surmounted by a cross, and bleeding. Sometimes the image is shown shining within the bosom of Christ with His wounded hands pointing to the heart. The wounds and the crowns of thorns alluded to the manner of Jesus' death, while the fire represents the transformative power of divine love. Well, well explained, di Ang ba? ganda ng Mukhang nag-research pa pagkaka-explain. ito. Oo nga. Okay. Na-appreciate po namin yung inyong mga Oo. text na ganyan. Ibig Naku, sabihin, may dalawa pa dito. habang nag-e-effort tayo sa Sila din, programa, nag-e-effort sila rin nag-e-effort. sila. Napakaganda. Okay, sige, tutuloy-tuloy ko na ito, no? Sabing ganon, dakal pong salamat keng balang Lunis, pamagmuntayo po Kenny, pauli yu po, tutulid ya po ing dalan mi, oy talaga, thank you. At milapit ke po king Ginoo, malugod ya po talaga ing Ginoo. Oy, salamat ke ka Willie, salamat anak. Ati Bradley, ati niya naman na message Kenny, sabi na, okay, asawa ko po kasi po ding pengari ko at ding hanggang tiga Camp Venson solid la po kengke kayong programa. Oy, thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Po. Okay. Nakaka-touch yan. Nakaka-touch naman. Sana po forever na yung programa yun. Okay, God willing po. Sana po. Ipagdasal po natin Pagdasal natin ang Radio ating radio. Apostolate. Yes, Yes. oo. God bless you po. Kengke kayong at Luken Ma. Okay, God bless daw, Sister Karen and Sister Migs and Sister Daisy. Thank you, Brother Bradley. Mix naman po. Ayun nga pala. Ano sinabi ko? Kita nyo, natataranta si Sister Day sa excitement. Hindi ko pwedeng mamiss si Brother Mix kasi classmate pupil ko yan eh. Hindi ko lang nasabi. Okay, yun. Yun ang mga dumating sa akin ngayon. Ito, may follow-up ang ating mga friends from Kalulot. From 1078. Sa Kalulot naman, yes. no? Mga love ko yung mga yan. Oo. Kasi active talaga. For God, living a life of truth is the standard. For that is how that shows we respect other people, and above all, it is the one act that truly honors Him. Maya Pabengi po, pasibayo kay kayungan, Sister Daisy, Sister Karen, and Brother Miguel, San Vicente Ferrer Parish from Kalulot. Wow. Kay Sister Tess yan, Liscano. Apa, meron pa. Okay. From 9504, sabi ng iba, wala raw forever. Pero ang totoo, mayroon. At yan Correct. si Kristo. At Yes. ang puso niyang nag-aalab sa pagmamahal sa atin. At siya lang ang forever na nagmamahal sa atin. Amen. 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 Salamat po. Amen. Hindi nagmamaliw. Di ba? Yun ang pinakahuling linya nung Apo. ang ibig sabihin ng pag-ibig.
Tama. Meron ka pa dyan? Dito, wala na dito? Wala na po. Okay na yan. Okay. So nga pala, bago matapos, no, ipaalala ko lang po yung mga taga-arayat, no? Yung mga Mary Help of Christians Vicariate. Bukas. Yes, kayo, Sister Yan na. Excited kita mo. Parang nasanay ako kay Sister nakahay si Sister Ay, Day. nahay ako kasi nga galing ako sa mga anak ko kanina eh. Yeah. So anyway, buti na lang, hindi na ako nakakalimot magbayad sa jeep. Pag super excited, ayan na. O yun, no, meron tayong vicariate. Updating seminar bukas. Gagawin sa Holy Child Academy. Okay, kaming dalawa ni Among Bong at saka yung dalawa naming angels ay pupunta po dyan. And then, sa Pampanga Provincial Jail naman ay meron po tayong misa maaga, 6 o'clock, at meron pong darating na, na guest speaker na napakagaling, Wow. si Brother Chito Honglo. 9 Mhm. o'clock po yung kanyang. Pero maaga po ako dyan dahil may misa, merong magsusundo. Makinig po kayo lahat, mga kapatid, no? Yayain ninyo yung mga hindi nakakakinig sa radyo ngayon. So tell them na pumunta kayo doon sa covered court, lahat tayo makinig. Sige, sister, meron ka pang... Anong oras po yung updating? 7:30 to 8:30 po yung registration. Tapos, kung papala rin daw po yung 8:30 to 9:30 is magmamas daw po. Meron daw misa, sabi ni Sister Lot. Si Father Bong Feliciano po. Kung ako'y hindi nakikinig. Hindi, para sa mga katulad kong kulang ng attention. Again, saan bukas at saan at anong oras at kung anong parokya ba? Saan tayo? Anong vicariate? Yun. So, vicariate ng Mary Mary Help Help of of Christians. Christians. Oo. Yung mag-host po ng updating po natin is ang St. Catherine of Alexandria Parish, Arayat. Sa Arayat. Sa may Si Father Holy Joseph Child. Fernandez Opo. yan. 7:30 to 8:30 po yung ating registration. Tapos po yung mass natin, 8:30 to 9:30. Oo. As hindi daw makakaabot sa misa si Father Bong, pero si Father Francis ang magmimisa. Vicariate, ano po natin. Oo, so ang Director. ating pong main topics for tomorrow is about the sacraments and prayer. Wow. Ayun, no? Yun ang i-share namin ni Father Bong bukas. So sana nga ay makadating lahat ng mga catechists, both the old and the new ones, ano? Opo. Yung mga new ones, hindi new ones. New ones. Para makilala naman natin yung mga kasama ninyong bumabagse Opo. doon, no? Oo nga. No? Napakasipag pa naman ng kanilang nangungunang bumabagse. Si Sister Lot, small but terrible. Aba, dapat yung mga maiimbitahan natin yan lahat. Oo, pwede rin maging speaker's bureau yan, si Sister Lot. Oo. Lalo na sa methodology. So, meron ba tayo mga iba pang mga panawagan o mga intentions? So, baka meron pang nag-text? Wala na sa akin. Wala pa naman. Pero, di ba, simula na ng classes? Ay, oo nga, Bukas po ang umpisa ng klase dito sa Alfie. So yung mga gusto pa po magpa-enroll pa po kayo bukas. Napakasaya po dito sa Alfie at marami po kayong matututuhan. Opo, amen. Kasi ako na-witness ko yung sayang yan. Dahil itong classmate kong itong pupil kong ito, talagang ang sasaya nila. hindi ka makakatulog pag nagtuturo ako. Hindi ako wala kayong dull moment sa Alfie. Yes, nag-enjoy ako nagturo sa inyo, Brother Migs. Kami rin naman, Tita Day, nag-enjoy din naman. Oo, di ba? Oo. May mga... Chichiri ka pandala nun eh. Aba, talaga May sito naman. pa. Talaga naman. Ano yan? Siyempre, Parang bribery. Para wag maingay, di ba? Para hindi makatulog. Yun di ba? Yes. Para ka nasa sinehan. May nire-reenact pa natin yung ibang mga, di ba? Yung mga video Apo. natin, di ba? Good strategy yan. Oo nga, kaya hindi kami Suffer, nakatulog. diba? Oo, nagsasuffer sila. Nag-suffer. Sino? Ayan. Okay. May greeting. Sige. From 3801. Good evening po. Just want to greet my relatives, yung mga Gutierrez family, Pagtalunan family, Reyes family, Isip family, Jimenez family, Rivera, Sadol, Galti. Sheila Joyce Gutierrez. Oo. So, sino pa? Meron din akong sasabihin, no? Doon sa mga kapatid natin dyan sa Pampanga Provincial Jail. Meron po tayong mga kapatid dyan doon sa isang selda kung saan may sakit sila. Meron pang Xerox, dextrose, no? Na kailangan nila ng ng pag-aruga.
biro mo, nakakulong ka na nga, tapos ganyan pa, may sakit ka pa. So, inaanyayahan ko yung mga malalakas natin, mga bata pang nandyan, kung pwede, mag-ano kayo, no? Mag-take turns kayo sa pag-aaruga sa mga kasama natin Opo. dyan. Nagdurugo talaga ang puso ko kapag nakikita ko yung mga kapatid natin doon, no, na dapat ay alagaan natin. So, isang extra challenge, may points na naman kayo sa heaven pag nagawa nyo yan. Oh, yes. Diba? Padamihan sila ng points sa heaven eh. Tsaka kahit walang point sa heaven, yun Oo, yun lang nga. Ibig sabihin, yun nga. kabutihan. Minsan natin Kabutihan, today, just sama to- mo nga ako sa Sure, Pampanga sige, Provincial. sige. Oh, sige, kung gusto mo pang mag-attend ka sa misa nila sa Sunday para marinig mo yung magtotok. Opo. At makilala mo yung mga anak ko doon na sangkatutak, ang dami. Interesting. Ay, kundi lang ako malayo, sasama din ako. Oo, magaling yung magtutok. 9 o'clock yung start, pero yung misa is 6 o'clock. Yun. Sana nga, ano? So, makinig po kayo mga kapatid. No? Doon tayo lahat sa covered court. Punuin natin yon. Parang second home ko na yan. Oo nga. Pero maganda doon. Mhm. Mas masarap mag-apostolate sa mga ganyan. Oo naman. Ay, napakababait nila. May binibigyan pa akong merienda. Yung mga girls at saka boys, sa tuwing Monday ko sila pinupuntahan para sa mga Bible sharing nga namin. Umaga yung girls, after lunch yung boys. Doon na ako manananghalian sa kanila. Okay, any more announcement? Okay, maybe let us go on with our prayer, no? Mukhang meron pa tayong pahabol. Ano? Pwede pa ba? Opo, sige po. Ha? Okay, sabi niya, greet daw po ang, ano ba yun? Yung mga, yes, pinapagreet nila si Willie and si Bradley. Okay. Hello po sa inyo lahat dyan. Okay. At saka, ano din daw? Sino pa ba dito? Okay, si Bradley, sabi niya, ay pakigreet naman ang asawa daw niya, si Kathy. Yes, at mga magulang daw niya. Yun, no? Mamaya pa bengi po, kareng pamilya ng Bradley. So, yun na nga, na-send niya ng twice pala yun. And ano pa, meron pa ba dyan ng mga pahabol na po. din? Okay na. O sige, so let's, our prayer po. Prayer for the home. Lord, make our home place of refuge and protection. Let it be a heaven where mercy is abundant and encouragement grows, a font of refreshments where smiles are ready and peace overflows, where laughter is often heard, a warm welcome always found, where blessing of every kind are outpoured from heaven, and your grace and love abound. Thank you, Lord, for our home. Amen. Amen. Okay, so magsimula na tayong magpaalam. Brother Migs. O, tama na yan, no? Tama yung sinabi ko. Okay, Brother Migs, classmate. Okay po. Muli po, ito po si Brother Miguel. Nagpapaalam na po sa inyo lahat at maraming salamat po sa pag-antabay niyo po sa amin dito po sa Barkadahan kay Kristo. At sana po wag po kayong magsawang tumangkilik sa ating dalawang radio program po, yung Kwentuhang Katoliko at ang Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat po. Sister Salamat Karen? po sa ating mga nakikinig. Salamat po at happy weekend sa inyong lahat. Happy Independence Day. Yes. Oo. Okay, salamat po muli. Kami nagpapaalam. Natapos na naman ang isang linggo sa Barkadahan kay Kristo. At bilang pabaon ko po sa inyo lahat ng mga nakikinig ngayon, sana ang ating mga puso ay lahat nagdurugo para sa ating mga kapwa dahil mahal natin sila at sila ay ating gustong tulungan, sagipin sa anumang kadiliman na kanilang nadaranasan sa buhay. Yung mga naman pong meron ng nanumuhay na sa liwanag, akayatin po natin sila, akayin, agape. Yun nga ang word nila sa PPJ, agape. It means selfless love, self-giving. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hanggang sa Lunes, Lala!